Ang giyera sa Marawi ay tinaguri ang pinakamahabang urban warfare na naganap sa Pilipinas. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Paano ito nagsimula? At paano rin ito nagtapos? Tingnan natin sa video na ito. Palpak na raid daw ang itinuturing na dahilan kung bakit umabot pa ng 5 buwan ang giyera sa Marawi sa pagitan ng puwersa ng gobyerno at ng mga IS-inspired na mga terorista. Ano nga ba talaga ang nangyari? Paano ang misyong hulihin si Isnilon Hapilon ay pumalpak? Kung kaagad ay nakuha nila si Hapilon, sumiklab pa rin kaya ang giyera? Tingnan natin sa video na ito. Ang misyon ng raid ay hulihin ang self-proclaimed emir ng Southeast Asia na si Isnilon Hapilon. Si Isnilon Hapilon ay responsable sa mga kidnappings, bombings, extortions at pamumugot ng ulo sa ilang mga hostages. Dahil dito ay may patong sa kanyang ulo na $5 million. Marami ng beses na sinubukang hulihin ng tropa ng gobyerno si Isnilon Hapilon. Noong 2002 sa Zamboanga City, noong 2008 sa Hulo, at noong 2013 sa Basilan ay nagkaroon ng mga operasyon para siya ay hulihin pero lahat ay pumalya. Kaya noong May 23, 2017, nang malaman ng AFP na si Isnilon Hapilon ay nasa Marawi, nagsagawa ulit ng operasyon para siya ay hulihin kasama na ang mga Mauti brothers. Ang naatasan sa paghuli kay Isnilon Hapilon ay ang mga special forces ng AFP, ang Light Reaction Regiment bilang main effort, Scout Rangers bilang blocking force, at Navy SEALs bilang supporting effort. Ang mga special units na ito ay bihasa sa mga direct actions gaya ng raid, sabotage o ambush. Panoorin ang video na ito para sa karagdagang kaalaman tungkol sa mga special forces ng Pilipinas. Ang plano ng misyon ay ganito. Ito ang Campo Ranao kung saan manggagaling ang mga tropa ng gobyerno. Ito naman ang target area, ang safe house ni Hapilon na nasa Barangay Basak, Malutlot. Ito ay may layong 2.5 kilometers o mahigit mula sa Campo Ranao. Mula sa highway sa pamumuno ng commander na itatawag natin sa pangalang Commander Gomez, ay mauunang papasok ang Light Reaction Regiment dahil sila ang main effort. Susunod naman ang supporting effort na Navy SEALs at mananatili ang blocking force na Scout Rangers sa highway. Ang target ay matapos ang raid agad-agad. Pero ang planong ito ay hindi nasunod. Mga 1:30 na nang marating ng tropa ang target area. Agad-agad ay pumwesto na ang assault team, snipers, at blocking force. Ang target ay ang asul na bahay na may itim na gate. Dahil nakalock,
agad ay nilagyan ito ng maliit na bomba. Pagkabukas ng gate ay dali-daling pumasok ang tropa. Pero ang sumalubong sa kanila ay katahimikan at mga nagkalat na baril sa sahig. Sunod ay tinungo nila ang kusina. Pero lingid sa kanilang kaalaman ay doon pala nagkubli ang mga kalaban. Sa unang putukan, agad-agad ay 2 sundalo ang tinamaan. Dali-daling kinarga ng mga sundalo ang kanilang mga sugatang kasama palabas ng safe house. Samantala, tinawag naman ni Commander Gomez ang mga armored vehicles na nasa highway para pumasok. Pagkapwesto ay agad tinira nito ang ikalawang palapag ng bahay. Pero ito ay hindi sapat dahil sa kapal ng semento ng bahay. Isinakay naman ang mga sugatang sundalo sa isa pang armored vehicle. Pagsapit ng 4:00, habang abala ang lahat, ay bigla na lamang may lumilipad na bala mula sa mga kalapit na bahay ng safe house. Ito ang mas lalong nagpalala ng sitwasyon ng assault team. Ngayon ay hindi na sila basta-bastang makakagalaw kahit saan man sa kalye. Pero buti na lang ay nandoon ang mga Navy SEALs. Ito naman ang kanilang trinabaho, ang pigilan ang mga kalabang snipers na nasa ibang mga bahay. Samantala, nahihirapan pa ring makaakyat ang assault team sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi rin nila makuha ang mga katawan ng 2 sundalong nasawi sa unang putukan. Sa mga oras na ito ay humiling na si Commander Gomez ng karagdagang armored vehicle mula sa Campo Ranao para ikarga ang mga iba pang sundalong sugatan. Pero ang problema ay hindi na ito nakalusot. Nagkalat na ang mga terorista sa lansangan. Sa pagkakataong ito ay naging maliwanag na ang buong Marawi ay nasa ilalim na ng pag-atake ng mga terorista. Inukupa nila ang Amay Pakpak Medical Center, inatake ang Campo Ranao, pinalibutan ang City Hall, pinakawalan at binigyan ng mga armas ang mga preso sa City Jail, sinunog ang Dansalan College at ang Cathedral of St. Mary, at naglagay ng mga black flags ng ISIS sa iba't ibang lugar. Ang masama pa nito ay nang hostage sila at pumapatay habang sila ay umaatras. Umabot pa ng 2 araw bago tuluyang nakuha ng tropa ang safe house. Pero kahit anino ni Isnilon Hapilon at Omar Maute ay hindi nila nakita. 2 light reaction regiment na sundalo ang nasawi at humigit kumulang 18 naman ang mga sugatan dahil sa ginawang raid na ito. Napag-alaman kalaunan na mga 4:00 ng hapon sa araw ng nangyaring raid
ay namataan daw ng mga residente, sina Hapilon at Omar sa mga lugar na ito na may halos 1 kilometro ang layo mula sa safe house. Ibig sabihin ay nakatakas na sina Hapilon at Omar habang nakikipagbakbakan ang tropa sa mga unang oras ng raid. Sa raid na ito ay nakuha ng tropa ang mga makahalagang bagay gaya na lamang ng isang video na naglalaman ng ginawang plano ng grupo ni Hapilon kasama ang mga Mauti Brothers at iba pa na kunin ang Marawi City at magtayo ng Islamic Caliphate. Ayon sa AFP, ang raid na ito kahit pa man pumalya ay naging daan para pumalya rin ang plano ng mga terorista na makuha ng tuluyan ang buong Marawi kung saan mas lalong mahihirapan ang tropa ng gobyerno na mabawi ang Marawi, kagaya na lamang ng nangyari sa Mosul, Iraq. Apat na buwan. Ganyan katagal bago nakuha ng tropa ng gobyerno ang Bangulo at Raya Madaya Bridges at 2 buwan naman bago nakuha ang Mapandi Bridge. Pero bakit nga ba ito natagalan? Ano ang naging papel ng mga tulay na ito sa pagbawi sa Marawi mula sa mga IS-inspired na mga terorista? Tingnan natin sa video na ito. Mga alas 12 ng gabi, 10 oras pagkatapos ng ginawang raid sa Basak Malutlot ay naatasan ang grupo ni First Lieutenant Geraldo Alvarez na tulungan ang isa pang grupo ng mga sundalo na naiipit sa loob ng siyudad ng Marawi. Gamit ang 2 armored vehicles ay nagtungo agad ang grupo ni Alvarez papunta sa kinalalagyan ng tropa. Sa mga oras na ito ay nakalusot pa sila sa Mapandi Bridge. Bukod sa nakaharang na sasakyan sa daan ay tahimik ang paligid. Bagay na ipinagtataka ni Alvarez. Maya-maya pa, habang tinatahak nila ang Perez Street, ay bigla na lamang umuga ang kanilang sasakyan dahil sa isang pagsabog. Tinamaan na pala ng RPG ang kanilang sinasakyan. Sumunod naman agad ang pag-ulan ng mga bala at Molotov cocktails. Dahilan para sila ay mapilitang lumabas ng mga armored vehicles. Agad ay humingi ng reinforcement si Alvarez mula sa Campo Ranao. Pero ang reinforcement ay hindi na nakalapit pa sa Mapandi Bridge. Pinaulanan din sila ng bala ng mga kalaban na nakapwesto sa tulay na nagsanhi sa pagkasawi ng ilang mga sundalo. Ngayon ay mahihirapan ng makapasok ang mga tropa mula Campo Ranao para mailigtas ang mga sundalong naipit sa loob kasama na ang grupo ni Alvarez. Dito na naging klaro na ang mga tulay sa Marawi ay hawak na ng mga kalaban at kailangang ma-secure ang mga ito para mabawi ang Marawi. Sa mga sumunod na araw ay nagsilutingan ang mga karagdagang puwersa ng gobyerno. Ang Special Action Force, Joint Special Operations Group, kabilang ang Light Reaction Regiment, Scout Rangers, Special Forces, MARSOG at Navy SEALs at Marines. Bawat grupo ay may nakatakdang tulay na dapat makuha. Ang Special Action Force ay nakatoka sa Raya Madaya Bridge. Ang Light Reaction Regiment ay sa Bangulo Bridge.
habang ang ibang miyembro ng JSOG ay ibang misyon naman ang ginawa, at ang mga Marines naman ay sa Mapande Bridge. Kailangang makuha ang mga tulay na ito para makapasok ang lahat ng tropa ng gobyerno, pati na ang mga armored vehicles at artilleries. Kung hindi ito makukuha, ay mahihirapang mabawi ang Marawi. Pero ang pagbawi sa mga tulay na ito ay hindi naging madali. Sa katunayan, ito ay naging madugo. Sa mga unang pagtatangka ay madaling nakuha ng mga Marines ang Mapande Bridge. Isang bagay na nagpataas ng moral sa mga sundalo. Agad ay inukupan nila ang ilang mga bahay sa may paanan ng tulay. Ngunit isang araw ay bigla na lamang sila at inatake ng mga kalaban. Hinagisan sila ng mga Molotov cocktails, binomba ng RPG at pinaulanan ng mga snipers. Dahil dito ay 13 Marines ang nasawi, kasama ang kanilang commander. Ang ibang Marines naman ay nakaligtas at nakabalik sa kabilang parte ng tulay. Ang malaking problema, balik na naman sila sa simula. Kailangang kunin ulit ang tulay para makapasok ang karamihan sa mga tropa ng gobyerno. Samantala, sa tulong ng mga armored vehicles, ay nakapasok sa bunganga ng Bangulo Bridge ang Light Reaction Regiment. Nakuha rin nila ang ilang mga bahay malapit sa tulay. Pero ito ay panandalian lang dahil inatake rin sila ng mga kalaban. Sadyang napakarami ng mga snipers na nagkalat sa paligid. Kalaunan ay natasan silang bumalik sa kabilang parte ng tulay dahil napagdesisyonan na papatakan na lang ng bomba mula sa mga fighter jets ang lugar. Sa Raya Madaya Bridge naman ay ganun din ang sitwasyon. Ang mga Special Action Force ay nahihirapan ding makuha ang tulay. Pero hindi tumigil ang tropa ng gobyerno. Sa kagustuhang mapabilis ang pagkuha sa mga tulay, ay ginamitan na ng bomba mula sa mga fighter jets, mortars at artilleries. Umabot pa ng mahigit 2 buwan bago nakuha ang Mapande Bridge. Ito ay nakuha ng mga Marines noong July 20, 2017. Ang dalawang tulay naman ay inabot ng 3 at 4 na buwan bago nakuha. Ang Bangulo Bridge ay nakuha noong September 1 at ang Raya Madaya Bridge naman ay noong September 24, 2017. Ating makikita na hindi naging madali ang pagkuha sa 3 tulay na inokupa ng mga terorista. Naging sanhi ito sa pagkasawi ng maraming tropa ng gobyerno. Nilagyan ng kalaban ang mga tulay ng maraming tao dahil alam nila na sa oras na makuha ito ng tropa ng gobyerno ay tiyak na mahihirapan na silang lumaban pa. At noon ngang nakuha na ang Mapande Bridge ay tuluyan nang nakapasok ang mga sundalo at pulis ay napilitan ang mga kalaban na umatras malapit sa baybayin ng Lake Lanao. Headshot.
Wala nang nagawa pa si Omar Maute kundi humandusay sa kalsada at nahiya nang bumangon pa. Segundo lang ang lumipas at may sumunod naman na isa. Umatras ito pero huli na ang lahat. Bumulagta ito matapos matamaan sa dibdib. Ganito ang kinahangtungan ng dalawang teroristang sina Omar Maute at Isnilon Hapilon na namuno sa pagsakop sa Marawi noong May 23, 2017. Pero paano nga ba nagwakas ang gyera sa Marawi? Anong estratehiya ang ginamit ng mga sundalo at pulis para magapi ang mga IS-inspired na mga terorista at mabawi ng tuluyan ang Marawi City? Tingnan natin sa video na ito. Bago pa man nabawi ang Mapandi Bridge, ay may nakapwesto na mga scout rangers sa kabilang parte ng Marawi. Galing pa ang mga scout rangers na ito sa isang misyon sa isang lugar sa Lanao del Sur. Itong mga grupong ito ng mga scout rangers din ang nag-rescue sa grupo ni First Lieutenant Alvarez na naipit sa Perez Street. At nang makuha na ang Mapandi Bridge ay nagsimula na ang stratehiya ng mga sundalo at pulis para ma-corner ang mga terorista sa isang lugar. Tinawag nila itong slicing, strategize, locate, isolate, constrict, at eliminate. Ganito ang kanilang ginawa. Para walang kawala ang mga kalaban, isang Army Joint Task Group na binubuo ng Scout Rangers at Infantry Forces ang nagtutulak mula silangan. Isang Joint Task Group din na binubuo naman ng Special Forces kasama na ang Special Action Force ang nagtutulak mula Hilaga. Isang Marine Joint Task Group din ang nagtutulak mula sa kanluran kung nasaan ang tatlong tulay. Ang Navy at Coast Guard naman ang nasa Lake Lanao at ang Air Force naman ang nakatoka sa pagbibigay ng aerial supports mula sa himpapawid. Nagbigay din ng tulong ang US at Australia sa pamamagitan ng pagpapalipad ng kanilang mga patrol planes na P-3 Orions. Ginamit ang mga ito para mamanmanan ng maayos ang main battle area. Pero ang laban sa main battle area ay hindi naging madali. Maraming mga lugar at mga gusali ang kinailangang mabawi muna na nagsanhi sa pagkasawi ng maraming tropa ng gobyerno. Ang mga gusaling kinailangang makuha ay ang Grand Mosque, Bato Ali Mosque, Land Bank, at ang panghuli ay ang Building 1010 kung saan nagtago sina Omar Maute at Isnilon Hapilon. Ang una ay ang Grand Mosque. Ang naatasang kunin ang Grand Mosque ay ang Light Reaction Company sa pamumuno ng commander na itatago natin sa pangalang Commander Khan. Ilang araw bago nila atakihin ang Grand Mosque ay pinatakan muna ang paligid nito ng bomba mula sa mga fighter jets. Dahil na rin sa pangako ni nooy General Galvez, hindi idadamay ang mga mosque sa mga airstrikes. Pagdating ng tamang oras, mabilis na inatake ng grupo ni Commander Khan ang Grand Mosque. Dahil dito ay nasurpresa ang mga kalaban. Nang malaman ng kalaban ay huli na ang lahat. Nakalapit na ang LRC sa bakod ng mosque. Agad nilang binutasan ang bakod at pinagisan ng tear gas ang looban. Wala nang nagawa pa ang mga kalaban kundi lisanin ang Grand Mosque. Nagtagumpay ang grupo ni Commander Khan sa pagkuha sa Grand Mosque. Ang sumunod na gusali ay ang Land Bank kung saan may malakas ang puwersa ng mga kalaban.
Dahil sa angking galing, si Captain Romel Sandoval at kanyang grupo ng mga Scout Rangers ang naatasang i-secure ang land bank. Sa tulong ng bomba mula sa mga fighter jets ay madaling nakalapit sina Sandoval sa likod ng land bank. Inakyat nila ang pader hanggang marating nila ang ikatlong palapag. At sinuyod nila ang pangatlong palapag hanggang rooftop. Walang nagawa ang mga kalaban. Ngunit may naging problema. Pagdating nila sa unang palapag mula sa rooftop ay mas malakas pala ang kalaban. Isa sa mga sundalo ang nag-cover fire pero siya ay tinamaan. Sa kagustuhang masagip, pinuntahan ni Captain Sandoval ang sundalong naipit kahit alam niyang mapanganib. Pero siya ay natamaan na agad niyang ikinasawi. Sa mga sumunod na araw ay tinapos ng grupo ni Commander Khan ng LRC ang misyon sa land bank. Ang sumunod na gusali naman ay ang Bato Ali Mosque kung saan malakas din ang kalaban. Ang naatasan sa pagkuha nito ay ang grupo ng LRC pa rin sa pamumuno ni Commander Khan. Pero ito ay hindi naging madali. Pagpasok ni na Commander Khan ay hinagisan agad nila ng tear gas ang loob ng mosque. Pero ang problema, pagsiklab ng putukan ay hindi na nakapwesto ang supporting force. Dahilan para pumalya ang misyon. Pero hindi sila tumigil. Sa mga sumunod na araw ay binalikan nila ang Bato Ali Mosque. Dahil alam na nila ang lugar, mas madali na nila itong nakuha at napaalis ang mga kalaban. At ang panghuli ay ang Building 1010 sa may Padian Market. Bagaman may usap-usapan noon na nasawi na raw si Hapilon at Omar, ay hindi kumbinsido ang AFP hanggat wala pang nakikitang katawan. Pero isang araw, kinumpirma naman ng mga nakatakas na hostages na buhay pa nga ang dalawa at sugatan. Agad-agad ay dinoble ng gobyerno ang puwersa sa Building 1010. Pinalibutan ng armored vehicles ang gusali. Malakas ang mga kalaban, kaya mas lalo nilang napatunayan na nandoon nga ang dalawa. Bantay sarado ang bawat kanto ng lugar. Nilagyan ng snipers ang bawat paligid. Madaling araw, habang nagbabantay ang isang sniper ng LRC ni Commander Gomez, ang grupo na nagsagawa ng raid sa Basak Malutlot ay may napansin siyang lumabas papunta sa kabilang gusali. Pero ito ay isang hostage lang pala. Maya-maya pa, may lumabas ulit na tila ba nahihirapang maglakad at mahaba ang buhok. Headshot. Wala na itong nagawa, kundi humandusay sa kalsada at nahiya nang bumangon pa. Segundo lang ang lumipas at may sumunod naman na isa. Umatras ito, pero huli na ang lahat. Bumulagta ito matapos matamaan sa dibdib. Maya-maya pa ay nagpulasa na ang mga hostages kung saan-saan. Kinaumagahan, nang kunin ng mga sundalo ang bumulagta sa kalsada, ay nakumpirma na ang napatay ng sniper ng LRC ay sina Omar Maute at Isnilon Hapilon. Wasak ang kalahati ng ulo ni Omar at sa dibdib naman tinamaan si Hapilon. Sa wakas,
Pagkatapos ng 5 buwan ay natapos din ang giyera sa Marawi. Naging matagumpay ang mga sundalo at pulis sa pagbawi sa Marawi. Pero sa kasamaang palad, marami ring mga sundalo at pulis ang nag-alay ng buhay para lamang mailigtas ang Marawi. Ito ang resulta ng giyera. Tinatayang 11 bilyong pesos na halaga ng ari-arian ang nasira. 350,000 na mga tao ang na-displace, 919 terorista ang namatay, 165 na mga sundalo ang namatay, at 47 civilians naman ang namatay. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mag-subscribe na sa aming channel at i-click ang bell button para updated kayo sa tuwing kami ay mag-a-upload ng bagong video gaya nito. Muli, this is Literacy Corner. Stay awesome. See you in the next one.